Hello mga Spart, kamusta kayo? Sa dagdag ng mga Spart, pag-usapan natin ng ang mga signs na hindi na maghahabol sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang signs na hindi na maghahabol sa iyo ang isang lalaki, masaya talaga sila ng bago niya. Ako makasupa din ang unang sinyalis dyan. Pag yan ang nakikita mo at natitiyak mo, ay sigurado kayo at huwag ka na masyadong umasa. Alam ko na kaming mga coach ay natuturo kung paano maghahabol, mababaliw at babalik ang isang lalaki sa inyo. Pero hindi lahat ng kwento ay pare-pareho at walang perpekto. Hindi lahat ng sitwasyon ay maaaring magiging magkapareho. Sa pag-ibig, sa relasyon may nagtatagumpay. Pero sa pag-ibig din ay may nabibigo. Matuto ka magpakatag at tanggapin ang sitwasyon. Kung ganyan ang nararanasan mo at nakikita mo, isang lalaking minamahal mo na siya ay masaya na talaga dun sa bago niya, kaya talaga naman ka-inspired. Huwag ka na masyadong umasa pa. Dahil iba kapag masaya siya sa iba, diba? Hindi na ikaw yung nagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Hindi na ikaw yung dahilan ng mga ngiti niya. Hindi na ikaw yung dahilan ng kasayahan niya. Hindi na ikaw yung dahilan ng magandang araw niya. Oo, masakit, pero lagi mong tatandaan na kapag may nagsaradong pinto, merong isa pang magbubukas. Pag may umalis, may muling darating dyan. Diba? Pag may nawala, may panibago kang makikilala. Matuto kang maging positibo. Matuto kang maniwala sa sarili mo. Maganda ka, may value ka. Marami pang pwedeng makilala dyan. Marami ka pang pwedeng ibigin. Marami rin pwedeng umibig sa'yo. Palagi ka lang mag-self-improve at hindi ka mawawalan. Palagi mo lang mahalin at alagaan, pahalagahan ang sarili mo. Hindi mawawalan ng lalaking pwedeng magkaroon ng interest sa'yo, magkagusto sa'yo, ka-inspired. Kasi naman yung iba sa inyo, asa ng asa. Pero yung lalaki masaya na sa iba, ikaw malungkot ka pa rin. Kailangan, kung masaya sa iba, dapat pilitin mo rin maging masaya sa buhay mo. Ginawa mo na lahat ng teknik, lahat ng sikreto, lahat ng paraan, lahat ng diskarte, lahat ng pwedeng gawin, lahat ng pwedeng subukan, lahat ng tinuturo namin sa inyo para ang lalaki ay talaga namang muling makita ang halaga mo. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng kwento ay pare-pareho. Walang perpekto. Ganyan talaga. Pwedeng magtagumpay, pwedeng hindi. At kung sakali mang hindi ka magtagumpay, na muling mabalik ang pag-ibig ng lalaking minamahal mo, at muling bumalik ang lalaking iniibig mo, talaga naman ka-inspired di pa yung katapusan ng mundo. Hindi dyan matatapos ang kwento ng buhay mo. Yung iba nga di ba? Nagparaya. Sabihin nating at natanggap ang sitwasyon. May nakilala siyang bago. Na siyang nagmahal sa kanya ng tunay at tapat, kailangan mo lang ka-inspired. Buksan mo li ang puso mo sa mga bagong parating dyan, ka-inspire sa mga bagay na talaga naman dapat mong tandaan at dapat mong mapansin at dapat mong maisip. Pag ang isang lalaking inaasahan mong babalik sa'yo, hindi na muling maghahabol sa'yo pa sapagkat nakikita mo na siya ay maligaya na sa bago niya. Unti-unti ka na magbubon pag ganyan ka-inspire sapagkat deserve mo rin maging masaya tulad niya. At ang pangalawang senyales, makisupport ng isang lalaki hindi na maghahabol sa'yo is hindi na talaga siya na-attract sa'yo. Yun ang pangalawa ka-inspire. Ito nakakakit sa'yo. Kahit anong kahit anong gawin mo sa sarili mo, talagang hindi siya na-attract sa'yo sapagkat ka-inspired. Na-attract na siya sa iba at doon sigurado sa in-love siya. Baka na-in-love siya sa iba. Ang lungkot isipin, Ang lungkot marinig. Okay sa akin magalit sapagkat sinasabi ko lang ang katotohanan sa buhay na ito. Kung hindi mo kayang tanggapin, napaka-sensitive mo naman. At hindi bukas ang isip mo sa realidad ng buhay, maging real talk tayo dito. Maging frank ka tayo dito. Posibleng mangyari yan. Ng dating partner mo, dating asawa mo, dating boyfriend mo, dating nagmamahal at minamahal mo. Dating umiibig sa'yo ay ngayon umibig na sa iba. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, hindi pa katapusan ng buhay. Palaging merong pag-asa. Sapagkat merong Diyos. Tuto kang lumapit sa Panginoon at magtiwala ka sa sarili mo. Maganda ka, may value ka, mag-self-improve ka. Merong bagong manliligaw sa'yo, meron at merong bagong magkaagusto sa'yo,
kung wala ng pag-asa doon sa dati mo na maghabol siya sa'yo, bumalik sa'yo. Diba? Ang pangit kasi sa iba, asa ng asa pa rin. Ginawa mo na lahat eh. Sinunod mo na lahat. Wala talaga. Hindi mo lang ang perfecto. Diba? Pero paring maliit na porsyento na hindi na siya bumalik. Ganun. Ngayon, kung ang isang lalaki ay sabihin natin talagang hindi na nakakit sa'yo kahit anong post mo, kahit anong pagpapaganda mo, hindi na. Isa lang ibig sabihin lang yan, meron siyang bagong kinababaliwan. Meron ng bagong tumatakbo sa utak at puso niya. At kapag ganyan, huwag mo lang pagpilitin pa. Pag pinagpilitan mo pa ang sarili mo sa kanya, bababa lalo ang value mo sa mga mata niya. Kaya inspired, nakakalungkot eh, ang sakit-sakit eh. Kaya inspired, na-stress ako. Kaya inspired, nagkaka-anxiety na ako. Kaya inspired, sobrang ang sakit. Hindi na ako kumakain, hindi na ako matutulog ng tama, hindi na ako nakapag-focus sa trabaho ko. Lumaban ka. Labanan mo, kaya mo yan. Libangin mo ang sarili mo. Pero huwag kang gagawa ng masama. Diba? At makipag-banding ka sa mga kaibigan mo. Kaya mo yan, makaka-move on ka rin. Kung kaya niya makamove on, kung kaya niya maging masaya, kaya mo rin. Kung kaya niya magkaroon ng bago, kaya mo rin magkaroon ng bago. Kung may nagmahal sa kanya, may magmamahal din sa'yo. Kaya inspired. Hindi lahat pare-pares ng kwento. Pero depende kung paano mo gagawing masaya ang kwento mo. Sa pamamagitan ng tamang desisyon, piliin mong lumaban. Piliin mo, gawin mong desisyon na lumaban. At magpatuloy sa buhay. Kapag ang lalaki hindi na naaakit sa'yo, tanggapin mo. Sapagkat hindi lang naman siya lalaki sa mundo at marami pang pwedeng ma-attract sa'yo. Bakit? Siya lang ba ang may mata? Siya lang ba ang lalaki sa mundo? Siya lang ba ang lalaki sa lugar nyo? Siya lang ba ang lalaki sa Pilipinas, sa ibang bansa? Siya lang ba ang nag-iisang lalaki dito sa balat ng lupa? Maraming pwedeng magandahan sa'yo. Kung hindi siya na-attract sa'yo, at talaga namang ayaw niya na sa'yo, huwag mo nang pigpilitan pa, huwag ka na maghabol dahil siya hindi na maghahabol sa'yo. Hindi na nga na-attract sa'yo eh. Paano pa maghahabol sa'yo? Kaya tanggapin mo. Sa mga signs na ang lalaking minamahal mo, kung partner mo dati, ay hindi na maghahabol sa'yo, ka-inspire. At ang pangatlong signs, mga inspire, na hindi na maghahabol sa'yo ang isang lalaki, wala na talaga siyang respeto sa'yo. Yan ang pangatlo, ka-inspire. Kapag maka-inspire, pag ang isang lalaki, wala nang respeto sa'yo, talaga naman, malamang sa malamang ay hindi na yun maghahabol. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag hindi ka kayang respetuhin ng isang tao, hindi ka rin niya kayang mahalin pa. Paano mo mamahalin ng isang tao hindi mo kayang respetuhin? Ngayon, kung hindi niya na kayang respetuhin ka, binabasos ka niya, kung makipag-usap sa iyo talagang wala na. Hinahabol-habol mo, kinababalaw, nagpapakamartir ka, masyado ka ng marupok, pero talagang pinagtatabuyan ka na. Nire-respeto ka ba niya pag ganun? Wala siyang respeto sa iyo pag ganon. Pag hindi ka niya nare-respeto, respetuhin mo man lang ang sarili mo. Hindi, baliw talaga yung iba sa inyo eh. Kaya inspired, mahal ko kasi. Sayang kasi, 5 years kami, 10 years kami, 3 years kami. Ang dami ko nung nabigay, ang dami nang ginawa. Nakilala siya ng magulang ko, kilala ko ng magulang niya. Kaya inspired, ganito, ganyan ko kaya, kaya inspired. Ngayon, gagawin mong dahilan yan para magpakatanga ka at mas talong di ka niya respetuhin. Inspired. Huwag ka lang humanap pa ng kung anumang dahilan para ibaba pa ang sarili mo. Pag ang isang lalaki ayaw na sa'yo, ayaw na talaga sa'yo niyan. Pag ang babayang umayaw, pwede pa, may pag-asa pa yan. Pero palagi yung tatandaan. Malaki ang porsyento na pag ang lalaki umayaw na, yun talaga yan, ayaw talaga yan. Pag ang lalaki umayaw na, ayaw na talaga yan. May mga lalaki pa rin bumabalik, pero kailangan talaga tama yung proseso. Tsaka kaya mong magtiis. Yung mga tinuturo namin. Problema sa inyo, hindi nyo kaya sundin minsan eh. Yung tipong huwag ka magparamdam, mag no contact rule ka. So umpisa lang magaling yung iba sa inyo, hindi talaga natutuloy. Hindi babalik yung lalaki. Pero yung kahit anong, may ibang lalaki na kahit anong gawin mong paraan, technique, diskarte, sikreto, tips, kahit anong pang gawin natin, hindi siya babalik. Dahil una siguro sa lahat, hindi ka na niya mahal o may iba na siyang mahal at wala siyang respeto sa iyo. Inspired. Kung hindi ka na nare-respeto niyan, lumista-distansya ka na. Hindi mo wala nang respeto sa iyo, nandiyan ka pa rin, minsan nakikipag-away ka pa sa kanya, may pagsumbatan ka pa, nahabol-habol mo pa siya,
minsan nakakapagsalita ka rin ng masakit sa kanya. Kaya tigil nyo na yan, respetuhin yung sarili nyo. Di pa katapusan ng mundo, di pa katapusan ng buhay pag nawalan ng lalaki sa buhay mo. Maraming lalaki sa mundo, hindi lang siya. Palagi ka lang magpaganda, palagi ka magpa-sexy, ayusin mo ang sarili mo, ang looks mo, mag-self-improve ka, at merong magmamahal muli sa'yo, ka-inspired. Ang sa pinaka, talaga namang ginto sa buhay ng tao ay ang kanyang dignidad. Kaya kung ang isang lalaki ay hindi ka na narespeto, respetuhin mong sarili mo upang may matirang dangal sa'yo. Sa mga bagay na dapat mong tandaan, senyales na hindi na maghahabol sa isang lalaki, hindi ka na niya kayang respetuhin, ka-inspired. At na pang-apat na senyales mga na hindi na maghahabol sa iyo ang isang lalaki, talagang nagpakasal na siya sa iba. Ayan ang pang-apat, ka-inspired. Eh nagpakasal na nga eh. Eh ka-inspired. Diba, hindi naman porket nagpakasal, hindi na babalik. Ka-inspired. Huwag mo na masyadong anuhin, nagpakasal na nga eh. Diba? Mamaya anuhin ka pa ng asawa niya eh. Tsaka isa pa, hindi naman siya magpapakasal sa iba. Kung mahal ka pa niya. Siyempre naman, nag-isip-isip yan. Hindi naman basta-basta kakasal kagad. Ilang linggo, ilang buwan ng lilipas bago sila ikasal. Siyempre, mag-iisip yan. Hindi sana umurong siya. Hindi, tinuloy niya pa rin eh. Nagpakasal pa rin talaga eh. Huwag ka na maghabol pa. Dahil siya, hindi na siya maghahabol sa'yo. Nagpakasal lang sa iba. Yung iba talagang kukulit talaga yun, ang kukote. Kamote talaga pagdating sa pag-ibig. Talaga namang ayaw gamitin ng utak, mas ginagamit pa rin ang puso. Nagpakasal niya nga ka-inspired. Huwag ka nang mangulit dyan. Huwag ka nang pagpilitan ng sarili mo. Huwag ka nang umasa pa. Marami dyan. Pwedeng magmahal sa'yo. O yung mga manliligaw mo, pansinin mo. Bigyan mo sila ng tsansa. Patunayan ng pag-ibig na sa'yo. Yung ibang babae lang sinasabi, wala na. Mga buisit yung lalaki na yan. Lahat ng lalaki pare-pareho. Grabe naman, lahat talaga ng lalaki pare-pareho. Ganun ba yon? Ilang bilyon ng lalaki sa mundo? Tapos pare-pareho? Wow, hindi naman. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Naniniwala pa rin ako na meron pa rin dyan na tapat at totoo kung magmahal. Hindi ka iiwan sa hirap at ginhawa. At palaging ikaw pa rin ang pipiliin niyang makasama. Bagay na totoo. Sapagkat ka-inspired, tapat ang Diyos. Hindi siya papayag na lahat ng babae ay makatagpo ng lalaking loko-loko. Siyempre gusto ng Panginoon na maging masaya kayo. Kaya sa susunod, mas gamitin ng utak kaysa puso. Obserbahang mabuti pag may nanliligaw. Magpa-hard to get para malaman kung totoo o hindi. Ka-inspired sa mga signs ng isang lalaki ay hindi na talaga maghahabol sa'yo sapagkat ka-inspired. Nagpakasal na siya sa iba. At kahit pa, pagpilitan mong sarili mo, ay wala na rin magagawa. At baka sabihin nating may kalagyan ka lang kapag ginulo mo pa sila. Bagay na totoo, kaya tanggapin mo. Senyales ng isang lalaki, hindi na maghahabol sa'yo, ka-inspired. At ang mga 5 senyales maka-inspired ng isang lalaki, hindi na maghahabol sa'yo is, alam niyang hindi ka na magbabago sa ugali mo. Yan ang panlima at pinakauli ka-inspired. O maka-inspired, ang problema ay nasa babae naman. Yung iba sa inyo, hindi ko nilalahat ha. Baka naman kasi ang isang lalaki humiwalay, ang isang lalaki nakipag-break, nakipaghiwalay, lumayo, di na nagparamdam ng ghost na, naghanap ng iba, pinagpalit ka sa iba, yung iba sa inyo ha. Baka kasi, sa ugali mo, umilag yung ano dyan, baka mamaya tamaan ha. Eh kung hindi ka naman ganun, di okay. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo, maging mabuti, maging mabait, makisama ng maayos sa partner, huwag maging toxic, matutong maging magpasaya, mag-joke paminsan-minsan, huwag laging seryoso, huwag laging makipagtalo, huwag laging pumatol, matutong umunawa, habaan ng pasensya, palaging maalaga sa sarili, maging maunawain sa partner. Alam nyo, minsan, may mga lalaki na ma-okay naman eh. May mga lalaki na mahal ka naman, pero ang problema yung ugali talaga. Aminin man sa hindi. Hindi sa lahat ng pagkakataon lalaki ang may problema. Minsan, babae din. At aminin man natin sa hindi. May mga babae din talaga na basura ang ugali. May mga babae din talaga
na hindi ka tanggap-tanggap ang ugali at hindi nababagay makipagrelasyon. Sapagkat toxic, bullshit, talaga naman, ayusin yung ugali nyo, kung paano nyo inaayos ang itsura nyo, kung paano mo pinapaganda ang katawan mo, kung paano mo pinapaganda ang mukha mo, pagandahin mo lalo ang ugali mo, ang pakikisama mo sa asawa mo, ang pakikisama mo sa boyfriend mo, ang personality mo, ang kabutihan ng puso mo, sapagkat yan ang mas mahalaga ka-inspire. Bagay na tatagal hanggang pagtanda. Ang kagandahan mo, lilipas yan. Kukulubot. Tatanda ka, magmumukha kang lola, kahit anong gawin mo. Sabi natin maalaga ka, self-improve ka, pero isipin mo, pag edad mo ng 60 plus, 70 plus, 80 plus, bababa talaga yung ganda mo. Pero yung pag-uugali mo, pagyamanin mo. Yung maganda mong pag-uugali sa partner mo, pagyamanin mo. Dahil dyan kanya ikikip, dyan siya mananatili sa tabi mo. Yung ganda mo, pang-attract lang yan. Pero yung mag-i-stay sa'yo, mananatili sa'yo, yung lalaki, sa ugali yan babase. Tandaan niyo yan. Baka kasi, hindi niya nagusto talaga yung ugali mo. Baka napaka-nagger mo, yung iba sa inyo. Yung iba lang naman di ko nila lahat umiwas yung iba kung di totoo. Yung iba sa inyo nagger, yung iba sa inyo sugarol, yung iba sa inyo kababaeng tao, puro bisyo, puro inom, lalakero, maggastos sa pera, mabunganga, pabaya sa mga anak, pabaya sa sarili, pabaya sa kanya, nagmumura, palaaway, at iba pa. Bagay na hindi mo mabago-bago sa sarili mo. Bagay na dapat naman baguhin pero gumagawa ka ng dahilan sa sarili mo. Ka-inspired. Dahil sa mga bagay na pwedeng dahilan niya kung bakit iniwang ka niya at hindi na siya maghahabol sa'yo. Bagay talaga namang dapat mong pag-isipan kung magmamahal ka muli upang hindi muling mangyari sa iyo yung ganyan. Diba? Mag-amin na tayo dito. Maging totoo ka para mabago mo. Kasi hindi mo babaguhin yan kapag hindi mo inaamin sa sarili mo na ganyan ka. At ang unang tips ko sa inyo, unang step, tanggapin mo na may pagkakamali ka. Pangalawa, baguhin mo. Yan. At isa yan sa mga signs na ang isang lalaki ay hindi na maghahabol sa iyo. Sapagkat alam niya na hindi ka na magbabago. Pero patunayan mo sa kanya na kaya mo pa rin magbago. Piliin mo magbago. Upang naman na mangyari, diba? Para rin sa sarili mo. At para kung magmamahal ka muli sa susunod, kung iibig ka, kung makikipagrelasyon ka muli sa susunod, maging masaya ka na. At hindi ka na muling iwan pa. Ka-inspire. Mas mo lang po na maraming salamat Max sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay po subscribe na po Max at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advice, paki-message lang po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile picture ko, FB ko, paki-help lang po at paki-chat ako, paki-message ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin inyong mga problema sa pag-ibig at relasyon. Maraming salamat mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!